Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, umurong na yung epekto ng frontal system dito sa may Northern Luzon at siyang hindi na nakaka-apekto po dito sa ating mga kababayan doon. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa silangan, nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa at itong easterlies pa rin po ang nagdadala ng mga paulan lalo na sa bahagi po ng Mindanao. Base sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang tropical cyclone or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito, subalit mayroon tayong nakikitang kumpul ng ulap or cloud clusters dito sa may silangan po ng Mindanao. Associated yan dun sa Intertropical Convergence Zone na siya magpapaulan naman dito sa malaking bahagi ng Mindanao and Visayas sa mga susunod na araw. Itong ITCZ ang siyang tagpuan po ng hangin from the northern and southern hemispheres at may minsang malalakas po ng mga paulang dala ito, kaya't mag-ingat ang ating mga kababayan sa mga susunod na araw sa mga posibleng flash floods or landslides. Ngayong araw po ng Miyerkules, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil yan sa easterlies. Bahagyang bubuti ang panahon sa ating mga kababayan dito sa may Northern Luzon, subalit pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi ay meron pa rin aasahang mga pulupulong mga paulan or pagkidlat, pagkulog. Habang sa may central and southern portions, kabilang ang Metro Manila, madalas maaraw naman sa umaga or bahagyang maulap ang kalangitan at sasamahan din niya ng mainit na panahon pagsapit ng tanghali at pagdating hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ng kalangitan at sasamahan pa rin ng mga paulan at mga pagkidlat pagkulog na usually ay nagtatagal hanggang 2 oras lamang. Sa Metro Manila, air temperature ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Baguio City, presko pa rin po mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan na tamamasyal po dito sa parting Palawan, asahan pa rin ang fair weather conditions sa umaga, subalit pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies na at mataas pa rin po ang tsansa ng mga paulan at mga pagkidlat pagkulog. Habang dito naman sa Visayas, pinakamataas ang tsansa po sa may southern Leyte, dulot yan ng easterlies, magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Sa natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at mataas lamang ang tsansa ng mga paulan, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Temperatura natin sa may Palawan, posible hanggang 34 degrees Celsius, sa may Cebu City hanggang 32 degrees Celsius, habang pinakamainit naman po in terms of air temperature sa may Iloilo City hanggang 35 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon po ng payo ngayong araw dahil sa easterlies, mataas ang tsansa ng ulan sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, pababa ng Davao Oriental and Davao Occidental. Habang umaga pa lamang, mataas na ang tsansa ng ulan at mga thunderstorms sa may Zamboanga Peninsula, ganyan sa Misamis Occidental, pababa ng Lanao del Norte and Lanao del Sur. Minsan malalakas po ito kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ngayong umaga hanggang tanghali, partly cloudy to cloudy skies at minsan nagpapakita pa naman ng araw. Subalit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Mindanao magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms dulot ng ITCZ plus the easterlies. And in the coming days nga po, inuulit natin, possible na mataas ang tsansa ng ulan muli sa malaking bahagi ng Mindanao dahil sa ITCZ. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible pa rin umakyat sa 34 degrees Celsius. In terms of our heat index po kahapon, araw ng Martes, pinakamataas po ang heat index sa may Pili, Camarines Sur and Butuan City, Agusan del Norte, umabot po ng 46 degrees na delikadong antas ng heat index. Habang sa may Metro Manila po, umabot din sa dangerous level na up to 42 degrees ang heat index. Ngayong araw naman po, Miyerkules, maraming lugar pa rin po makakaroon ng dangerous levels of heat index na 42 degrees or higher. For Metro Manila, halos katulad pa rin po yung mararamdamang init as yesterday. Pinakamataas naman sa maraming lugar, up to 44 degrees sa may Cavite City, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Capiz, and Agusan del Norte. At base naman sa ating heat index map, kung mapapansin po nila, maraming lugar din dito sa may bandang Hilagang Mindanao, Dipolog City, dito rin sa may parting Eastern Visayas, Panay Island, sa may Siquijor, mataas din po ang heat index. At dito rin sa mga kalapit na lugar pa sa may Cavite City, sa may Palawan, hanggang sa may Masbate and Camarines Sur. Meron din tayong mga delikadong level ng heat index. Para sa mas detalyadong forecast po ng ating heat index and even in the coming days, scan lamang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong screen or bisitahin ang pag-asa.dost.gov.ph/weather/heat-index.
In terms of our alo naman po, wala naman tayong nakikitang gale warning sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, wala tayong inaasa mga sea travel suspensions hanggang sa katapusan ng linggong ito. Usually, banayad lamang po yung taas ng ating mga pag-alon hanggang 1 metro sa malayong bahagi ng ating pampang. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, posible lamang itong umakyat sa hanggang 1.5 metro. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po Thursday hanggang sa Sunday, inaasahan ng epekto ng dalawang weather systems, the Intertropical Convergence Zone o yung tagpuan ng hangin from the northern and southern hemispheres, nakakaapekto dito sa timog na bahagi ng ating bansa, habang on the other part, upper portion of our country, nandiyan pa rin po yung epekto ng mainit na easterlies. Pagsapit ng Thursday hanggang Sunday, mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao, Palawan at ilang bahagi pa po ng Visayas, particularly Eastern Visayas, timog na bahagi ng Bohol, Cebu, Siquijor, and Negros Island region. Mataas ang tsansa ng ulan na minsan malalakas, kahit mag-ingat po sa mga banta ng baha at pagbuho ng lupa at laging tumutok sa ating mga updates, whether thunderstorm advisories or even heavy rainfall warnings. For the rest of the country, rest of Luzon and rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies sa susunod na 4 na araw. So ibig sabihin yung mga nagse-celebrate po ng fiesta on May 15, ito po ay San Isidro Festivals, kabilang na dun sa ating mga kababayan po dyan sa Quezon. Asahan na magiging mainit pa rin at maalinsangan, lalo na sa tanghali at sasamahan po ito ng mga pag-uulan at mga afternoon thunderstorms. Typical na po yan pagsapit po ng ganitong kalagitnaan ng Mayo. No? Subalit in the coming days, bagamat madalas yung mga pag-ulan natin, hindi pa rin natin nakikita na magde-declare tayo ng pagsisimula ng tag-ulan or rainy season sa ating bansa dahil yung unang-unang criteria natin, dapat yung hangin po ay nanggagaling dito sa may southwest or timog kanluran instead of the easterlies. At nakikita natin na in the next 4 days, easterlies pa rin naman po yung prevailing weather system po sa ating bansa. Kaya paalala, inulit natin, magiging maulan for the lower part of our country dahil sa ITCZ, mainit naman at sasamahan ng mga afternoon thunderstorms for the rest of our country.